In a lesson about the do not just dream, make it happen, learners are encouraged not merely to hold onto dreams but to actively transform them into reality. It opens with the story of Jack Canfield, a successful author whose journey highlights the power of self acknowledgement, reflection on past wins and mistakes, and the importance of setting one's sights higher. Introduction. Jack Canfield is an epitome of success. He has authored 7 books listed in the Guinness Book of World Records as New York Times bestseller, beat Stephen King. Macmillan 2017. Ginamit si Jack Canfield bilang halimbawa ng taong may mataas na self-efficacy. Sa kabila ng mga hamon, naniwala siya sa kanyang kakayahan kaya nagpatuloy siya hanggang sa makamit ang tagumpay bilang isang sikat na manunulat. Ipinapakita nito na ang tiwala sa sarili ay mahalaga susi upang maabot ang tagumpay. Bandura's self-efficacy theory. Self-efficacy is defined as a person's belief in their capacity to successfully execute the actions required to achieve specific goals. Psychologist Albert Bandura proposed that a person's self-efficacy is a key factor in their motivation, behavior, and performance. A strong sense of self-efficacy is associated with a greater interest in activities, stronger commitment, resilience in the face of setbacks, and a tendency to view challenges as opportunities rather than threats. Ang self-efficacy theory ni Albert Bandura ay tumutukoy sa paniniwala ng isang tao sa kanyang sariling kakayahan na magawa ang isang gawain at makamit ang mga layunin. Ayon kay Bandura, ang paniniwalang ito ay may malaking epekto sa motibasyon, kilos at performance ng isang tao. Kapag mataas ang self-efficacy, mas ganado ang isang tao na kumilos, mas porsigido at hindi agad sumusuko kapag may problema. Tinitignan niya ang mga hamon bilang oportunidad para matutukay sa bilang banta. The Bobodal Experiment, 1930s. The experiment has proven right the hypothesis that social modeling is a very effective way of learning. Dr. Bandura introduced social learning theory that focuses on what people learn from observing and interacting with other people. Bandura's social cognitive theory states that people are active participants in their environment and are not simply shaped by that environment. Ang Bobodal experiment ni Albert Bandura ay nagpapakita na ang mga tao, lalo na ang mga bata, ay natututo sa pamamagitan ng panonood at paggaya sa iba. Pinatunayan ng eksperimento na ang pag-ugali ay maaaring matutunan sa pamamagitan ng obserbasyon. Ibig sabihin, ang kapaligiran at mga taong nakikita natin ay may malaking impluwensya sa ating kilos, ngunit tayo pa rin ang may kakayahang magdesisyon sa ating mga gagawin. Self-efficacy theory is based on the assumption that psychological procedures serves as means of creating and strengthening expectations of personal efficacy. From self-efficacy theory, we have two expectation. The number 1 is efficacy expectation. Is a person estimate that a given behavior will lead to certain outcomes. The number 2 is outcome expectancy. It is the conviction that one can successfully execute the behavior required to produce an outcome. Ang efficacy expectation, ang hatol ng isang tao ng isang tiyak na pag-uugali ay hahantong sa mga tiyak na kinalabasan. Ang outcome expectancy naman ay ang paniniwala ng isang tao ay may kakayang magtagumpay na gampanan ang mga pag-uugaling kailangan para makamit ang ninanais na kinalabasan. Ayon kay Bandura, ang mga taong mababa ang self-efficacy ay iniiwasan ang mga hamon na tingin nila ay banta. Shy away from tasks they view as personal threats. Mababa ang ambisyon at mahina ang dedikasyon. Have low aspirations and weak commitment to goals they choose to pursue. Nakatuon sa kahinaan at problema kaysa solution. Dwell on personal deficiencies, obstacles they will encounter, and all kinds of adverse outcomes rather than concentrating on how to perform successfully. Bilis sumuko kapag nahirapan. Slacken their efforts and give up quickly in the face of difficulties. Hirap bumangon mula sa pagkatalo. Are slow to recover their sense of efficacy following failure or setbacks.
And the last is madaling tamaan ng stress at depression. Fall easy victim to stress and depression. 4 main sources of influence in developing and maintaining self-efficacy. Number 1, performance accomplishment of mastery experiences. Tagumpay sa gawain. Ang tagumpay ay nagpapalakas ng tiwala. Number 2, vicarious experiences. Panonood ng tagumpay ng iba. Number 3, verbal or social persuasion. Pampasiglang panlipunan. Physiological, somatic, and emotional states. Physical at emotional na kalagayan. Next is Carol S. Dweck's Fixed and Growth Mindset Theory. In a growth mindset, challenges are exciting rather than threatening. So rather than thinking, "Oh, I'm going to reveal my weaknesses," you say, "Wow, here's a chance to grow." Sa growth mindset, ang mga hamon ay nakikita bilang pagkakataon at hindi bilang banta. Sa ibang salita, sa halip na itanong, "Sino ba ako?" tanungin mo, "Ano ang pwede kong matutunan?" Ang pananaliksik ni Dr. Dweck ay nakatuon sa bakit nagtatagumpay ang mga tao at paano mahuhubog ang tagumpay. Narito ang dalawang uri ng mindset ayon kay Carol S. Dweck. Number 1 is fixed mindset. Have a fixed theory of intelligence. People who believe that success is based on their innate abilities. Mga taong naniniwala na ang tagumpay ay batay sa likas na kakayahan. And number 2 is growth mindset. Have growth theory intelligence. People who believe that success is based on hard work, learning, training, and perseverance. Ito naman ang mga taong naniniwala na ang tagumpay ay resulta ng pagsisikap, pag-aaral, pagsasanay at pagtitiyaga. Sa fixed mindset, naniniwala ang mga estudyante na ang kanilang mga batayang kakayahan, talino at talento ay nakatigil na. Mayroon silang tiyak na halaga at hanggang doon na lang. Kaya ang layunin nila ay magmukhang matalino palagi at hindi mahulog sa tingin ng iba. Sa growth mindset naman, ay nauunawaan ng mga estudyante na ang kanilang mga talento at kakayahan ay maaaring paunlarin sa pamamagitan ng pagsisikap, magandang pagtuturo, at pagtitiyaga. Hindi nila kinakailangang isipin na pare-pareho ang lahat o kahit sino ay maaaring maging Einstein. Pero naniniwala sila na lahat ay maaaring magpakatalino kung magsisikap. Edwin A. Locke's goal-setting theory. Dr. Locke is internationally known for his research on goal setting. Locke, 1996, first described that the approach of goal-setting theory is based on what Aristotle called final causality, that is, action caused by a purpose. It accepts the axiomatic status of consciousness and volition. It also assumes that introspective reports provide useful and valid data for formulating psychological concepts and measuring physiological phenomena. Si Dr. Edwin A. Locke ay isang kilalang psychologist sa buong mundo dahil sa kanyang pananaliksik tungkol sa goal setting, pagtatakda ng layunin. Ipinakita ng kanyang mga pag-aaral na malaki ang epekto ng malinaw na layunin sa pagganap ng tao. Internal and external aspects of goals by Edwin A. Locke. Number 1, internally. These are ideas or personal desired ends. They come from within the individual, such as dreams, motivations, values, interests, or beliefs. Ito ay ang mga personal na hangarin na nagmumula sa loob ng isang tao. Hindi ito nakikita o nahahawakan, pero ito ang nagbibigay ng direksyon at motibasyon sa ating mga kilos. Halimbawa, mga bagay na pinapahalagan mo, ang iyong pamilya,
at edukasyon. 2. Externally. This refers to the actual object or condition you want to attain, such as job, a specific performance level, a reward, or a status. Ito naman ay tumutukoy sa konkretong resulta o kondisyon na gusto mong makamit. Nakikita ito sa labas, mga bagay na pwede masukat o maabot. Halimbawa, makamit ang mataas na marka o performance sa paaralan. Before we end this lesson, we have two broad attributes of goals. Number 1 is the content. This is the actual goal you are aiming for. Ito ay ang nilalaman. Ito ang tiyak na layunin na gusto mong makamit. Tumutukoy ito sa ano ang inyong target o pinupuntirya. Halimbawa, ang makapagtapos ng pag-aaral. And the number 2 is intensity. This refers to the amount of effort, focus, and complexity involved in achieving the goal. It includes how committed you are and how challenging the goal is. Intensity o tindi. Ito naman ang lakas ng iyong pagsisikap para makamit ang layunin. Kasama rito ang dami ng effort, focus, at kung gaano kahirap ang layunin. Halimbawa, gaano ka kadeterminado makapagtapos ng pag-aaral. Kapag malinaw ang nilalaman ng layunin mo at mataas ang tindi ng iyong pagsisikap, mas malaki ang tsansa mong magtagumpay.